Magandang araw po sa inyong lahat. Sa wakas, kami ay nakapag-harvest na rin ng aming tanim na kamatis. So, ang daming bunga, yung iba nga overripe na nagkalaglaga na sa lupa. Yung unang bunga nito ay hindi namin napakinabangan kasi kinain sila lahat ng uod. So, tinanggal namin lahat yon at ito ay mga bagong bunga na niya at mabilis lang din siyang nahinog. So, ang kamatis kasi na ito ay maasim at masarap itong panghalo sa mga sinigang, no? Hindi mo na kailangan maglagay pa ng mga kung anong pangpaasim, basta meron ka lamang ng ganitong kamatis. So ito ay aming i-harvest lahat. Tapos yung iba, ibibigay din namin sa aming mga kamag-anak kasi madali nang masira. So kami ay bababa na kasi ng aming pagagardinan. So nag-harvest kami ng mga aming gugulayin kinabukasan. Ganito siya kalawak. Ito ay dating palayan na hindi na ngayon tinaniman. So matagal-tagal na rin, ilang taon na. Kaya medyo may katigasan din yung lupa. So kailangan pa talaga nitong bungkalin. So sa part na yan, dyan namin ilalagay yung aming kubo-kubuan. So hindi naman talaga yung totaling, yung kubo lamang na pagsisilungan sa sobrang init o di kaya pagka umulan naman. O kailangan muna naming linisin. So ito ay mahaba-haba pa talagang gawain. So, tinigil muna namin yun, no? Tapos, kinabukasan pa ulit kami babalik. So, ito naman aking mother-in-law, no? So, sila ay nagbabayo ng red rice. So, ito ay unoy rice. Kinabukasan, sinimulan na namin yung aming unti-unting paglinis. So, kailangan na namin na gawin ng medyo mabilis gawa ng ang panahon, no? Half day na lang na init. Tapos, pagdating ng hapon, umuulan pa ng malakas. So, ngayon, hati kami ng trabaho. So, kadalasan talaga, di ba, sa mga video, yung mister ko talaga yung nagluluto. Pero ngayon, no choice ako. Ako talaga yung mag-aasikaso ng aming pagkain kasi kailangan niyang maumpisahan na magtayo ng kubo dyan. Kasi sobrang init, no? Pati yung aming mga aso, nahihirapan silang maghanap ng lilim ng kanilang pagsisilungan. Tapos, biglang uulan, kaya marami din nagkakasakit, ubot sipon, lalo na yung mga bata. So, ito yung aming mga pagkain na, so may saging, kamatis, ito yung hinarvest namin nung kahapon. So, yan din namin binitbit ngayon kasi yun ang aming lulutuin na tanghalian. Ang aking lulutuin lang naman ngayon ay mag-ihaw ako ng tilapia, tapos lagyan ko nitong kamatis, sibuyas, bawang yung loob niya. At ang hirap nga lamang talaga nitong gumalaw kasi walang matinong lamesa. Tapos payong lamang din namin na ginamit na tinusok lamang ng kahoy. So hindi talaga komportable kasi mainit. So pati yung aming anak ay nagreklamo siya kasi wala rin siyang wala mong mapagtalian ng duyan. So kaya minamadali ni Mister na maitayo man lang yung 4 na poste nga sa ngayon. Sa kinabukasan naman yung iba. At pati itong aming mga aso ay naghahanap talaga sila ng masiksikan sa ilalim ng mga damo-damo. Meron namang kubo ang aking biyanan sa baba nito. Kaso lamang mauubos din yung oras mo kung doon kami luluto or kung may kukunin kami akyat baba medyo mahirap din yung daanan. Kaya maganda talaga na merong kubo dito na pagsisilungan. Ang pinag-aalala lang namin ngayon baka biglang umulan kasi unti-unti nang dumidilim yung kalangitan kaya nagmamadali na kaming magluto. So sabi ko sa mister ko, baka pwedeng tulungan mo kaya muna ako dito, no? Kasi pag bumagsak ang ulan na hindi pa tayo nakakain na wala na talaga. Hindi rin talaga ma-explain yung pagod niya kasi mainit, tapos pawis, maghuhukay, tapos manguha ng kawayan. So buti na lamang kasi sa baba lamang nito ay ang daming kawayan kaya wala ding problema. So yung ginawa niyang pinakaposte dyan ay kawayan ng hindi kahoy. At dagdagan ko rin pala to ng gulay. So ito isasabawan ko lang talaga. No, asin lang yung halo. Mag healthy diet talaga ngayon. At haluan ko rin to ng mga dahon-dahon. No? Meron kaming pako at talbos ng kamote. So tinulungan niya na talaga ako dyan sa inihaw para mapabilis na yung aming pagluto at makakain na rin kami bago pumatak yung ulan.
Ito, madalian luto lamang talaga to basta meron kaming sabaw. So, madali lang naman lutuin to kasi kalabasa. So, asin lamang yan at pagsamasamahin ko lahat yan, pag kumulo o pag naluto na, okay na, pwede na kaming kumain. Ito yung pako, kaso yung iba, bumuka na. Kaya pagpilian ko na lamang, tapos may kasamang talbos pa yan ng kamote. So, masarap kasi itong pako kahit pakuluan mo lang. Pero, masarap din sana to kung may gata, kaso wala kaming gata. So, ganyan lang ang ginawa ko dyan. No, hindi talaga ako expert sa mga luto-luto na yan. So, sa mga pag-bake lang, may konti akong alam, no. Pero, sa mga ganito, basta maluto, yun lang yun akin. Si Mister talaga ang ano dyan sa pagluluto. Konti na lamang talaga ang magulay dito. Pinili ko lamang talaga yung hindi pa bumuka yung dahon. So, yung iba tinapon ko na lamang. At yun na nga nagsimula ng pumatak yung ulan, kaya si Mister tinulungan niya na talaga ako. Sabi ko, i-stop mo muna yan. Importante talaga nga matapos mo na tong luto kasi ang hirap naman kasi na ako pa magluto, ako pang kukuha ng video namin. Video sa kanya, video sa akin. So, hindi tuloy-tuloy yung gawain. Wala naman kaming taga-video, kundi kami lamang talagang dalawang sasalitan. At habang malapit nang maluto tong aming gulay, pinapakaramdaman namin itong ulan kung malakas ba o daan lang. Kasi yung aming anak ay ibababa niya doon sa kanyang lola, doon sa kubo kasi nagpapaani sila ng palay. So mas maganda doon kasi safe talaga siya. At nung nag-fog na talaga yung paligid, wala talaga, malakas talaga tong ulan na to. So ang ano pa kung may kasama pang hangin, so mababasa talaga kami nito. Ang pagkamali talaga namin ito dahil hindi muna namin inuna yung kubo na itayo bago kami magsimulang magluto dito sa tabi. Pero okay lang, masaya din naman minsan yung may mga ganitong karanasan sa buhay. Ulan. Is, tumigil mo lang sana itong ulan. Dapat yung malaking kanin. Kanin mo. Dapat temporary muna sana tayo ng dahon sa atin. Ha? Ano? At tama lamang din pagkatapos namin kumain ay huminto na rin yung ulan kaya nagkaroon pa kami ng kaunting panahon na maglinis. So ako'y naghanap ng aking unang pagdadamuhan na pwede ko mapagtaniman. Kaso di nagtagal, bumagsak din ulit ang ulan. No? May kasama pang kidlat kaya bumaba na lamang talaga kami kasi nakakatakot din. At sila ni mama ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghampas. So, hinampas lamang nila yung kanilang pag-ani ngayon. So, nagluto na rin si Mister ng kape. At kinabukasan, bumalik ulit kami. So, tirik na naman yung araw. So, ngayon, kailangan talaga na mabubungan yung aming kubo-kubuan kasi kailangan may masilungan kami. Lalo na yung aming anak kasi kasama namin siya.
So, ang ginamit lamang namin dito na pangbubong ay itong giant fern, no? So, maganda-ganda rin naman to kapag marami kang nailagay. Pero yan ay dodoblehan pa namin yan sa sunod na mga araw. Yung tipong hindi rin mabasa kapag umulan. At tinuloy ko yung aking pagdamo pero sobrang init talaga, nakakapanghina yung init. Yung tipong pagpapawisan ka pa tapos gumagalaw ka kahit inom ka pa ng inom ng tubig. At sa wakas pwede na rin magduyan yung aking anak kaya mapapanatag na kami na dyan lamang siya iwanan sa kubo habang kami ay naglilinis sa paligid. So makapagtrabaho na kami ng maayos-ayos. At ang hirap magdamo kasi yung giant fern kasi napakalalim ng ugat. So kailangan talaga kung minsan bungkalin mo yung lupa. At ngayong araw na ito hindi na kami nagluto pa, no? Nagbaon na lamang kami diretso kain na para mas marami kaming magawa. At pagdating na naman ng hapon, malawak-lawak na yung aming nalinisan. At ang una kong itinanim dyan ay kalabasa dyan sa part na nahawanan at magtatanim din ako ng ampalaya dito sa may gilid. At sana mabuhay sila kasi kung minsan pa naman itong ampalaya, mahirap din siyang tumubo. At sana po ay antabayanan ninyo ang aming mga susunod na videos at ma-inspire kayo sa aming buhay dito sa bukid. At sa susunod pala, kami ay akyat doon sa taas, doon sa aming kubo para magpaani. So, doon na naman po ang aming video. Maraming salamat po sa inyong panonood, Native Kalinga.